Kumusta ulit, Spookify? Simulan natin kaagad ang pagpapatuloy ng kwento para mas lalong sulit ang inyong pagbabasa. So dahil sa nangyaring pag-atake ng halimaw kay Moy, dinala namin siya sa ospital dahil sa mga malalim niyang sugat at nawalan din siya ng malay. At sa gabi ding yon, namatay ang pinsan ni Buddy na si Phil. Doon din mismo sa ospital na yun dinala. Dumating ang buong pamilya na nag-aalala sa nangyari kay Moy. Pinalabas ang iba sa amin ng nurse dahil tanging isa o dalawa lang daw pwede magbantay sa pasyente sa room ni Moy. Kaya si Mama at Carla na ang nag-volunteer kay Moy. Kami ni na partner, Erwin, Tina, Buddy, nasa labas kami ng ospital. Panay talaga tanong ni na partner at Tina kung ano ba talaga nangyari. Si Erwin mismo ang nagsabi sa kanila tungkol sa nangyari. Kami ni Buddy, tahimik lang. Nakikinig at malalim ang aming iniisip. Pagkabukas nun, kami muna ni Erwin ang pumalit. Magbantay kay Moy sa ospital at umuwi muna yung iba. Hindi pa rin nagkakamalay si Moy. Tulog na tulog ito. Nakatulog din nun si Erwin sa silang monoblock na nasa tabi ng kama ni Moy. Kaya lumabas muna ako ng room para bumili ng yosi. Habang nag-yosi ako sa labas, napansin ko yung batang lalaki na nasa entrance ng ospital. Palingon-lingon ito sa paligid. Tila ba may hinahantay. Isa din siyang pasyente ng ospital dahil suot niya yung pangpasyente. Pero alam kong isa na siyang multo. Dahil sa balat at labi niyang maputla, tinapon ko na yung yosi at lalapitan ko na sana siya nang bigla itong tumakbo sa loob at napansin ko rin na may kinatatakutan siya. Lumingon ako sa likod at kasunod ko pala ang isang doktora. Kakaiba ang itsura ng doktora. Kung hindi lang siya suot ng uniforme ng isang doktor ay hindi mo masasabing isa siyang doktora. Kaya uminto ako at pinauna ko ang doktora. Tinitigan niya ako na habang dumadaan siya sa aking harapan. Pagkapasok niya sa entrance ng ospital ay sinundan ko na siya. Ayoko magpalata kaya pahinto-hinto ako kunwari binabasa ko yung mga nakadikit sa bulletin board ng ospital, mga ganun. So pumasok yung doktor sa isang room kaya hindi ko na ito nasundan. Ang daming kaluluwa na akala mo mga tao talaga na palakad-lakad lang sa paligid ng ospital. Kaso lang tumatago sila sa mga dingding. Napansin ko ulit yung bata na nakaupo sa isang hallway na kayuko. Nilapitan ko ang batang multo at tiningnan niya ako. Baka sa mukha niyang takot. Lumingon-lingon muna ako sa paligid. Baka kasi may totoong tao na nakatingin o kaya yung nurse. Buti na lang at wala. Umupo ako sa tabi niya at tinanong ko kung anong kinamatay niya. Tinitigan niya ako. At tumayo sabay takbo. Sa isip-isip ko may iniiwasan talagang batang multo. Tumayo na rin ako at nagulat ako dahil pagkatayo ko, isang babaeng naaagnas ang nasa harap ko. Dikit na dikit yung mukha niya sa mukha ko. Hindi ako makaatras kasi nakasandal na ang likod ko sa dingding ng hallway. May ibinulong siya sa akin. Andito siya. Andito na siya. Tulungan mo kami. Parang malalaglag yung pangako ng parami na sila ng parami papalapit sa akin. Naisip kong mga multo lang to kaya tumatagos lang sila sa akin. Naglakad ako papunta sa kwarto ni Moy. Pagkapasok ko, tulog pa rin si Erwin. Napansin ko yung pagkain na rasyon ng ospital. Nakapatong sa lamesa. At dahil nagutom ako, kinain ko na lang. Total mag-aatid naman ng pagkain si partner dito sa ospital. Pagkatapos kong kumain ay di na ako lumabas ng kwarto. Ayaw ko makita ko yung mga multong yun. Napansin kasi nila na nakakakita ako ng mga tulad nila nang nilapitan ko yung batang multo. Nag-cellphone na lang ako at naglaro ng Clash of Clans. Nakaramdam ako ng antok at nakatulog. Sa aking pagtulog ay napanaginipan ko si Moy at Erwin. Takot na takot silang dalawa, tumatakbo at hinahabol ng maitim na parang usok. Kaya tumakbo rin akong sinundan sila. Naabutan sila nung maitim na usok, pinagsasakal kaya sinubukan kong kunin ng panyo sa bulsa pero bakit wala sa bulsa ko? Kaya nilapitan ko sila para tulungan ngunit hindi ko mamemorya ang dasal. Tila ba kontrolado ng itim na usok na yun ang nangyayari. Kaya lumapit na lang ako at pilit hilahin sina Moy at Erwin sa pagkakasakal ng itim na usok. Pero maging ako ay sinakal na rin ito. Yung itim na usok na yun ay may pulang mata. Gusto kong makawala sa pagkakasakal. Nang bigla akong nahulog sa kama ni Moy at nagising. Nagulat ako sa akin nakita yung doktora nasa loob ng kwarto ni Moy na natutulog. Paglingon ko kay Moy at Erwin, binabangungot na pala sila sabay. Narinig kong umuungol si Moy at Erwin. Halos mangisay at nahihirapan na huminga. Kaya tumayo ako kagad at kinuha ko sa bulsa kong panyo.
Ayos, at nasa bulsa ko talaga ito. Lagot kang satanismong doktora ka. Sabay dasal ko sa panyo. Ngunit, mabilis itong nakabukas ng pinto at nakatakas. Sinundan ko siya patakbo at nagtaka yung mga taong nadadaanan ko dahil hinahabol ko yung doktorang tumatakbo. Sinasabi ko na lang na emergency para hindi sila magtaka. Ngunit, mabilis talaga ang satanismong doktora na yun na nakalabas at naglaho. Natuklasan niya talaga ako. Nasa labas ako noon ng ospital nang makita ko ulit yung multong bata na nasa entrance na naman ng ospital. Kaya lumapit ako sa kanya. Wala na siya. Huwag ka na matakot, boy. Kaibigan mo ko. Hindi na umiwas ang batang multo sa akin. Pero sinenyasan niya akong sumunod sa kanya. Sumunod naman ako at yung mga multo, palakad-lakad lang ulit sa paligid. At yung iba tumatabi at sumasabay sa mga taong buhay. Huminto yung bata sa may morgue dahil wala masyadong tao dun. Pero merong mga kaluluwa na umiiyak. Nakaupo na nakatingin sa amin. Siya ang pumatay sa mga pasyente dito. At pag napatay niya, hindi na makakalabas pa ng ospital ang kaluluwa. Bantayan mo yung pasyente nyo. Isa din ako sa kinuha niya eh. Sabi ng batang multo na halatang takot. Naririnig ko yung mga boses ng mga kaluluwa na humingi ng tulong. Paano ko kayo matutulungan na makaalis sa ospital na to? Tanong ko sa batang multo. Kailangan mo siyang matalo. Papasukin mo siya sa panaginip mo. Alam kong kaya mo dahil isa kang... Hindi niya na tinuloy dahil bumalik ang satanismong doktora at papunta na sa direksyon ko. Abangan ang susunod na pagpapatuloy ko ng kwento. Lobat na kasi ako, blackout pa naman. Salamat, God bless po sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.